Sa panahon ng katutubo o bago dumating ang mga Kastila, meron na tayong sariling alpabeto na tinawag na alibata o baybayin. Ito ay may 17 na titik, 3 patinig, at 14 ang katinig. Ang alibata ay pinaghalong salita ng Malayo, Arabi, Cambodia, Borneo at China. At meron na rin tayong sariling panitikan. Ang halimbawa nito ay kwentong bayan, alamat, kwento ng mga diyos-diyosan at iba pang sariling atin. Sa panahon ng Kastila, sa pagdating ng mga Kastila sa ating lupain, lalo pang nagwatak-watak ang dati nating kalat-kalat na wika sa Pilipinas. Nabatid ng mga mananakop ng Kastila na napakaraming wikain ng mga tao sa kapuluang tiguriang Pilipinas at naging daan ito upang palaganapin ang Kristyanismo. Dahil sa pananaw ng mga katutubo ay pagano at disipilisado, naging masigasig ang mga Espanyol sa pananakop sa pamagitan ng kanilang relihiyon. Nag-aral ng katutubong wika ang mga Kastila dahil hindi ito pinapayagan ng hari ng Espanya sa misyon kung hindi sila marunong gumamit ng wikang katutubo ng mga Pilipino. Subalit, napagtanto din nila na hindi sapat ang pag-aaral ng wikain na pagtuturo at pag-uunlad ng kanilang relihiyon. Kaya naman, nag-utos ang hari ng Espanya na ang mga ito ay magturo ng wikang Kastila sa mga katutubo. Noong 1550, naglabas ng kautusan ang Espanya na nagsasabing hanggat maaari dapat magtatag ng paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio. Ngunit, hindi rin naman ito na isa katuparan dahil mismo mga praile ang nagtatakda na hindi palaganap o maituro ang kanilang wika. Iilan sa mga dahilan kung bakit hindi sinunod ng mga praile ang kautusan ay dahil, una, nais ng mga ito mapanatili sa kanila ang kamay ng kapangyarihan at kontrol sa pamahalaan. Pangalawa, nangamba silang mag-alsa ang mga Pilipino kapag natuto ang mga ito ng wikang Espanyol dahil nauunawaan ng mga ito ang mga isinasaad na batas. Pangatlo, naniniwala ang mga Kastila na superior silang lahi at kapag natuto ang mga Indiyong kanilang wika ay magiging kapantay na sila ng mga ito. Sa panahong ito, nagkaroon ng pagtatakda sa ilang patakaran kaugnayan sa wikang Kastila mula sa baybayin na palitan ng alpabetong Romano. Espanyol ang opisyal na wika at ito rin ang wikang panturo. Monolingual ang sitwasyon pangwika sa Pilipinas sa panahong ito. Ang abecedaryo ang tawag sa panitikang Romano o alpabetong Romano na pinalit sa baybayin. Sa panahon ng propaganda, sa panahong ito, maraming Pilipino ang naging matindi ang damdaming makabayan o nasyonalismo. Sa panahong ito, maraming akdang naisulot sa wikang Tagalog. Tagalog ang wikang opisyal na tinadhana ng Republika ng Biak na Bato sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. Panahon ng Amerikano. Nang sakupin ng mga Amerikano ang bansang Pilipinas, sa simula ay dalawang wika na ang ginagamit ng mga bagong mananakop sa mga kautusan at proklamasyon, English at Espanyol, bilingual ang sitwasyong pangwika sa panahong ito. Sa kalaunan, napalitan ng Ingles ang Espanyol bilang wikang opisyal. Tinurungan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon. Sila ang kauna-unahang guro ng Pilipino sa panahong ito at tinatawag silang Tomasite. Mula sa barkong sinasakyan nilang USS Thomas, dumami ang mga natulong ng pagbasa at magsusulat sa wikang Ingles. Dahil sa ito, ang naging wikang panturo ito ay batay sa rekomendasyon ng Komisyong Scorman noong Marso 4, 1899. Panahon ng pananakop ng mga Hapon. Ginintong panahon ng Tagalog, ito ay Tagalog na ninais ng maging wika ng pambasa sa panahong ito. Naglumunsad o dumating sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga Hapon noong 1942, nabuo ang isang grupong tinatawag na Purista. Sila ang mga nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi batayan lamang. Nang panahong iyon, Nipugo at Tagalog ang naging opisyal na wika. Pinasigla ng pamahalaang Hapon ang panitikang nakasulat sa Tagalog. Panahon ng kasarinlan hanggang sa kasalukuyan. Hunyo 4, 1946, nagkabisa ang Batas Commonwealth bilang 570, pinagtibay ng Pambansang Asembleya noong Hulyo 7, 1946, nang proklama na ang wikang pambansa na ang tatawaging wikang pambansang Pilipino ay isang wikang opisyal. Kasalukuyang panahon, Corazon Aquino. Pebrero 2, 1987, pinagtibay ng bagong konstitusyon ng Pilipinas sa Artikulo 14, Section 6 to 7, na nagsasaad na sumusunod. Section 6,
Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Section 7. Ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhana ng batas. Ang mga pambansang wika sa Pilipinas, Tagalog, ang katutubong wika pinagbabatayan ng pambansang wika ng Pilipinas noong 1935. Pilipino, unang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas noong 1959. Filipino, ang kasalukuyang tawag sa pambansang wika ng Pilipinas, lingua franca ng mga Pilipino at isa sa mga opisyal na wika sa Pilipinas kasama ng Ingles noong 1987. Yun lang po at maraming salamat.